Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good Wednesday morning everyone. Ngayon po ay ika-27 sa buwan ng October 2021. How's everybody? At ngayon pong midweek Baclaran Day here in the Philippines and in other parts of the world. Simply they call Wednesday as Hump Day. For whatever reasons, well, that's one thing we have to find out. Bueno, ako po si Sel Baisa. Siyempre pa aking makakasama till 11 o'clock. Ngayon pong umagang ito ng Miyerkules. Si Nash, aking technical man. Ganun din si Manita o si Nanette. Na siyang responsable dito naman sa aking pong abs. Yung aking stomach. What she cooks, well, that's what I take in. Alright? So, welcome to the show. At let me greet itong ating mga morning greeters started by Sherwin Marco Wee. Good morning po, ang sabi ni Sherwin. Followed by si Sherwin. He simply identified himself as sharer. Okay. At milestone follower, walang iba kundi si Narisa Hinoba saying good morning po. Ang sabi ni Narisa, good morning likewise. At mula sa Montreal, Canada, my youngest sister, Norma Uma Baisa Suel, says, morning Manong. At well, let me reciprocate by simply saying good morning and good morning to your husband Ken and children. And to all the Montrealers watching the program. And this includes itong mga silent listeners ng program. They're there, they're here watching the show, but well, the only thing they do is to watch and listen to whatever stuff and things we ought to pass on to them and to everybody. So, without much further ado, thank you so much dun sa ating internet provider. Nangako na sila, hindi na raw madidelay yung pagkakaloob sa atin. But anyway, they're trying their best too. Salamat ng marami. Okay, before we formally rise up the curtain or rise the curtain in today's morning's edition ng program, I'd like to make pahabol dito sa pagbate from a top fan ng program. And she's a sister of yours truly, the second to your lingkod. I'm the eldest, so she is second to me, so she's second to the eldest, and she's no other than LV or Elvira Baisa Clemente. Hello, LV. Hi, Manong, and all watchers of the program. Stay safe, everyone. We will do that. And likewise, do the same. Hi to God's, the husband, and to the children. Now, welcome to your Wednesday edition of the program Digital Patrol. And to pass on her morning greetings, well, she will do it on a manner by which, well, she's rare, she's authentic, she's different. She wants to pass on to you her hug. And thank you so much.
At yung ating mga kasama sa Alberta, Canada, ang Pinoy Hour led by John Baisa. Yes, he's the son of yours truly. Will be, well, uh, hooking the program through their program Pinoy Hour channel or platform. So hello to John, hello to his wife Melody, and hello to their children. Now, dalawa na po ang pinapanooran ng ating mga kabayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi elsewhere in the world. Ito pong broad streamcast na siyang original platform ng mga inyong programang napapanood dito sa BSC. Sama na rito, of course, ang Digital Patrol. Ngayon, sabayan na. Napapanood, naririnig ang Digital Patrol sa platform o channel ng Pinoy Hour. Thank you so much, Pinoy Hour. Now, tuloy na ho tayo, ho. Beno, before anything else, I'd like to say thank you so much sa ating internet provider. Because according to them, starting tomorrow, they will do their very best to enable us to catch with you. Because I know everybody is anticipating to see and to listen to the program at 9:30 in the morning. We're coming to you from 9:30 all the way up to 11 o'clock in the morning. So, with that assurance from our internet provider, I hope we will go as early as 9:30 on the dot tomorrow. Because, yours truly is likewise excited to be with you at that given time of the morning, wherein as scheduled, the program starts that time. But well, of course, due to some technical trouble, due to some technical problem, hindi po kami napapasa inyo on time. But I was given the assurance and I'll take hold of that assurance. Thank you. Thank you so much. And this time, let's listen dito po sa magiging kalagayan ng panahon sa Pilipinas. Yung ating mga kababayan, yung may mga relatives here, yung mga nasa ibang bansa, I'm sure na they are excited likewise. They would want to know what's really the weather condition in the country is. Because yesterday, malaking bahagi ng Mindanao nagbaha. That includes Davao. Not only Davao, for that matter. Maging ang Marinduque, malaking bahagi ng Marinduque, binaha rin. Maging ang Camarines Sur, binaha din. Now, mamaya, I'm giving you the tip. I will talk and ask a very relevant question to weather forecaster Ariel Rojas. Because forecaster Ariel is the one who's giving us itong weather condition. Hi to Light Baisa of Taytay Rizal. She's watching together with Tammy Juanillo. Narito ang ulat panahon mula kay weather forecaster Ariel Rojas. Mga tagapakinig, sa kasalukuyan po ay northeast monsoon or amihan ang Philippine weather system na nakaapekto sa gitna at silangang bahagi ng Luzon. Ngayong araw makakaranas ng maulat na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan ang Aurora at Quezon Province, samantalang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at ibang bahagi pa ng Central Luzon, maaliwalas na panahon ang iiral at meron lamang mga pulupulong mahinang mga pagdulot ng amihan. Tayo naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng ating bansa, makakaranas po ng maaliwalas din na panahon, mainit na alinsangan sa dakong tanghali at sa hapon at may ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. At mas malalakas po yung mga pag-ulan dyan sa may Mindanao dahil kuminsan po ay intense yung mga thunderstorms at posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala,
maximum temperature ngayong araw sa Metro Manila ay 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 32 degrees Celsius, at sa Davao City 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ang agawat ng temperatura ngayong araw 16 to 24 degrees Celsius. Bawal po munang pumalaot yung mga kababayang mangingisda sa may bahagi ng Batanes, Mabuyan at Ilocos Norte dahil matataas pa rin ang alon dulot ng amihan. Bagamat meron tayong binabantay ng mga bagyo sa magkabilang panig ng bansa, sina severe tropical storm Malun, 1,800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, at ang tropical depression sa may bahagi na ng Vietnam sa kanluran, wala po silang epekto sa panahon sa ating bansa. Wala rin po tayo nakikita ang sama ng panahon na posibleng mabuo or maka-apekto sa bansa hanggang matapos ang buwan ng Oktubre. Hanggang sa undas sa November 1, ang malaking bahagi ng ating bansa makakaranas po ng maaliwalas na panahon. Sa malaking bahagi ng Luzon, meron lang mga isolated light rains dulot ng amihan. Sa may Bicol region naman, naulan po ang weekend, at pagdating naman po sa may lower part ng ating bansa, may banta lamang ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Yan po ang likas mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Forecaster Ariel, sasamantalahin na po ng Digital Patrol ang pagtatanong hinggil po dito sa pagbaha, itong pagkakaroon ng flash floodings diyan sa gawin ng Mindanao at particularly diyan sa lungsod ng Davao. Ano po ba ang dahilan noon? Sa ganitong mga panahon po ba ay totoong maulan sa bahagi ng Kamindanawan, Forecaster Ariel? Sa ganitong panahon po, kung saan ay meron tayong amihanan, no? Yung sa Mindanao po, hindi masyadong naaapektuhan ng amihan. Yung severe thunderstorms po nagdulot ng malalakas na mga pagulan dyan. Medyo kakaiba po ang topografiya at yung panahon dyan sa may Mindanao. Yung mga severe thunderstorms po ay kaya magpapaha at magpaguho ng lupa. Kaya po kahit ganun karaming pagulan ang binuhos doon, thunderstorms lamang po ang nagdulot doon. At batay sa iyong ulat ay meron tayong o may minomonitor ang inyong tanggapan na isang posibleng bagyo. Na ito po ba ay posible rin pumasok ng ating bansa, Forecaster Ariel? Dalawang bagyo po na ating minomonitor sa silangan at sa kanluran ng ating bansa ay wala pong epekto sa ating panahon at hindi rin po inaasahang papasok dahil yung isa po ay yung dumaan na LPA, naging bagyo po yun nasa West Philippine Sea na. Wala rin po tayong inaasahan pang bagyo hanggang matapos ang buwan ng Oktubre. Forecaster Ariel, maraming salamat sa inyong pong ulat. Salamat po, magandang umaga. Forecaster Ariel Rojas, reporting directly mula po sa kanilang tanggapan sa Pag-asa Forecasting Center. Yan po magiging ulat ng kalagayan ng panahon ngayon pong araw na ito within the next 24 hours. Dalawang bagyo ang minomonitor, but don't worry, nothing to worry about. Yan po ang assurance ni Forecaster Ariel Rojas sapagkat hindi namang mararamdaman ang epekto itong dalawang bagyong ito. However, yung pong nararamdaman mga pag-ulan ay dulot nito pong amihan. Good morning, Sel Baisa, and to your watchers and listeners, have a blessed Wednesday. Coming from a cousin of yours truly, watching from Sipocot, Camarines Sur. Hi to Mirna Alcid Sikihor and husband Ed, and likewise to their loving children. Thank you so much, Mirna, for regularly watching the show. And that includes ang lahat ng mga taga Sipocot, Camarines Sur. Now, katulad po ng baha na naranasan sa lungsod ng Davao yesterday, Camarines Sur was not spared nito pong pag-ulan dulot ng amihan. And many low-lying areas in Camarines Sur, particular na itong San Fernando, Camarines Sur. Well, how far San Fernando to Sipocot, Camarines Sur, o Camsur? In short, nobody knows. That's a question anyway, a question which my cousin could perhaps answer. Sapagkat malalim din po ang tubig baha doon daw sa may San Fernando, Camsur. At maging sa ilang mga lugar diyan sa Marinduque, binaha rin. Like Sogod,
ang Cebu, binaharin. Ganun din ang Boac o Boac, however, whatever pronunciation. For as long as one thing I know, ito po'y nasa Marinduque. At sa Davao, as a result ng flash floods, ay nagkaroon din ng tinatawag na power interruption. Nagkaroon ng brownout. Pero the thing we have to consider anyway ay madali namang nag-recede o bumaba yung tubig baha doon sa mga areas na ating nabanggit. Mirna Alcid Sequijor had just answered my question through to her. At sa ngayon kay Mirna, yung layo ng San Fernando Camsur sa kanilang lugar sa Sipocot ay 45 minutes away. Thank you so much. At least we're learning from our listeners. Not only the weather update, but somehow yung mga geographical related na mga bagay. Isn't it? So, we knew something today na ang layo ng San Fernando sa Sipocot, Camarines Norte o Camarines Sur, not Camarines Norte, kundi Camsur, ay 45 minuto. Thank you so much, Mirna. Now, kaya yung ating mga kababayan sa Mindanao do expect for more rains. Diyan po sa gawin ng Laberna Hills sa Davao City. Diyan sa may, particular sa may Rojas Street ng nabanggit na Laberna Hills, hanggang bubong ang tubig o yung baha na iniwan nung malakas na pagulan sa bahaging yan ng ating bansa. Kaya mula sa Pag-asa Forecasting Center, take all necessary precautions. Maraming salamat, Forecaster Ariel Rojas. Okay, ano pa po yung mga iba pang mga balita? Gilog kong mga tagapakinig. Ito po yung mga balita na amin pong inilaan para po sa kaalaman, impormasyon ng ating mga tagapakinig sa ating bansa and in other parts of the world. Si Sunny Africa. Sino si Sunny Africa? Si Sunny Africa ay isa pong mataas na opisyal ng Ibon Foundation. At alam nyo, ang Ibon Foundation sa pangunguna ni Ginoong Sunny Africa ay nananawagan po sa ating bansa, sa ating pong opisyalis ng ating bansa na kung maaari, sapagkat napapanahon na raw po na itaas itong ating minimum wage o yung sweldo ng ating mga manggagawa. Dahil ang sangayon kay Sunny Africa, hindi biro yung itinaas ng lahat. Kasama na ang food, kasama na ang shelter, kasama na ang clothing. 3 basic na bagay po yan na ating kailangan. Bahay, kasuutan, at pagkain. Kung wala kang kasuutan, napakahirap mabuhay. Paano ka lalabas ng iyong bahay? Kung wala kang makakain, tiyak na mamamatay ka sa gutom. At kung wala kang matitirhan bahay, saan ka matutulog? Kaya 3 po yan sa ating mga basic na mahalaga at basic na necessity. Mga basic na pangangailangan ng isang individual. Kaya ang sabi ho ni Sunny Africa, ang huling pagkakataon na nagsagawa ng survey ang pamahalaan,
noong 1997. Ang tagal na ho niyan. Ha? You will agree with me na napakatagal na ng panahong yan. Nung mga panahong yon, alam nyo, ginamit na ehemplo ni Sunny Africa yung halaga ng galunggong. Noong 1997, binibidaga ni late President Tita Cory Aquino na ang galunggong ay pagkain ng mga mahihirap. Hindi na po ngayon. Pati yung mga nakaririwasa sa bahay, ang kinakain po ay galunggong na rin. Sabi ni Angelica Paz, good morning po sa inyong lahat sa Broad Streamcast. Captain Sel Baisa, thank you so much Angelica, and good morning to you likewise. More power po at God bless. Thank you, I need that. At keep safe po. Keep safe then, Angelica and your loved ones. Now, well, nung araw perhaps, pagkain ito ng mahirap. Noong 64 pesos pa lamang per kilo ang galunggong. Ngayon, 200 plus na ang kilo. Minsan ho out of craving. Out of craving, medyo nagyabang pa, ano po. Wala pong maibili. Nagpabili po ang inyong lingkod ng isdang piprituhin. Ang pinakamura ay galunggong. Aba, hindi po out of exaggeration ito, ho. Out of exaggeration. Yung aking binigay na pamili na 100 piso, alam nyo kung ilang galunggong lang ang nabili? 4 na piraso. Ay, nako. Buhay, ano po. Anyway, sabi ni Sunny Africa ng Ibon Foundation, kailangan na, ito na ang pagkakataon upang itaas, upang lumaki, madagdagan ang kita ng ating mga kababayan. That includes me, that includes you, and that includes everybody. Yung wage official na sabi ng gobyerno ay nasa 10,200 pesos. Okay. So, syempre, 1997 yun. Kaya ilang taon na ba since 1997? Nakwentahan namin dito yung galunggong dati. Noong 1997 ay 54 pesos per kilo. So, medyo matagal na talaga. Ngayon, 240 pesos per kilo na yung galunggong. Okay. May punto. Palagay ko bukod sa pandemya ay dapat bigyan din ng ating pamahalaan, lalong-lalo na yung may ahahalal na Pangulo na pagkakataon na upang bigyan ng mas mataas na sahod itong ating mga kababayan. Kaya yung iba dahilan sa walang matanggap na aumento, kung ano lang po ang naiisip. Kaya yung iba, nauuwi na lang sa paggawa ng hindi kabutihang bagay. Nang-hold up, nagnanakaw, lalong-lalo na yung mga may pamilyadong tao. Well, hindi ko naman po sinasang-ayunan yung kanilang hakbangin, pero somehow, dahil lang po sa hirap, kung kaya naman marami sa ating mga kababayan ang hindi na makatiis, na hindi makagawa ng masama. Pero however, tandaan po ninyo, kung labag sa batas ang inyong ginagawa, ang kamay ng batas ay tiyak na sa inyo ay dadampot at sa inyo'y magpaparusa. But anyway, despite po nitong hirap na ating tinatamasa, sangayon po naman sa DILG, ito pong mother agency ng PNP, bumaba naman daw ang crime rate, particular dito sa National Capital Region. Alam niyo po ba na bumaba ng 34% ang crime rate dito sa Metro Manila area. Sangayon po ito sa survey na ginawa recently
ng DILG. At itong pagbaba ng crime rate ay naiulat ni DILG Secretary Anyo sa Pangulo kay Mayor Digong. At sa ilalim nitong administrasyon, nitong si Digong, meron pong 5,000 kapulisan ang naiulat na sinibak dahilan dito sa mga ill-doings o yung hindi magandang mga bagay na kanilang kinasangkutan. Itong mga pulis. Yan po ang mga kaganapan. However, despite po nitong hardship na ating tinatamasa, naroon ang pagpupunyagi mula sa bawat isang Pilipino. Basta't yung pong tibay na loob ang pinag-uusapan na uuna na ang mga Pilipino. Anumang bigat ng hamon, naghahanap ng katapat na solusyon ang bawat isang Pilipino. Yung strength o tibay ng isang Pilipino ay mahahalin tulad sa isang kawayan. Kawayan, mag-bend man ito ng matagal, tiyak na babalik ito sa kanyang kinatatayuan. Ganyan po may kukumpara ang Pilipino. At however, wag po tayong ika nga ay masiraan ng loob. Sabi nga ng ating mga kababayan, always ask the one up there for help. Anyway, yan po ay nangyayari mga pagsubok, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa iba pang mga bansa, yung mga nasa mga highly developed countries. Nangyayari rin ho yan. So, meron tayong mga pagsubok, ay meron din silang pagsubok na kinahaharap. Pero sa ating COVID update, as of yesterday, October 27, araw ng Martes po, ang nagulat ang DOH. Good morning, ang sabi ni Kawili Cruz Jr., good morning po mga ka-Digital Patrol around the world, Captain Sel, Baisa, Pinoy Hour, OFW Buhay na Bayani. Maraming salamat Kawili Cruz Jr. Good morning kay Mrs. Cruz at good morning sa kanilang nag-iisang anak. COVID update. Kahapon, naragdag na kaso ay 4,393. At ang total na kaso ng coronavirus simula nang ito'y nag-umpisa sa ating bansa ay umabot na sa 2,765,672. Pero, huwag naman tayo masisiraan ng loob. Kung ganun kalaki ang bilang, marami din namang gumaling. Like kahapon, ang gumaling ay 8,470. Nagdala sa total na bilang na 2,669,953 ang mga gumaling. Pero, meron din namang hindi pa gumagaling. At ang total na bilang ng mga hindi pa gumagaling ay 53,642. Yung mga hindi pa gumagaling. Pero somehow, umaasa at nananalangin ang palatuntunan na gagaling ang mga may sakit pa nating mga kababayan. With the help of the Lord and with the help of our health workers. Ang mga namatay as of yesterday ay 135 cases, bringing to a total of 42,077 yung bilang ng mga namatay. All because of coronavirus o itong pandemya na ating ngayon ay nararanasan.
Yan po ang ating COVID update. Ha? Pero alam nyo, nakakagambalang balita. Ah, Sangayon sa World Health Organization, ang WHO, maari pa raw tumagal ng 2 taon itong coronavirus sa buong mundo. So, kung WHO would mean at magpupush through o marirealize magiging isang katotohanan ang kanilang naipahayag, patay tayo dyan. Ngayon ay 2001, so 2 more years, 2002, 2003. Hanggang 2003 tayo, hanggang dumating ang taong 2004. Well, pero one thing na we have to consider dito sa ating bansa ay yung ulat na nagpapataas ng optimism ng bawat isang Pilipino. At yan ay yung balita na patuloy naman ang pagbaba ng kaso ng coronavirus, partikular sa National Capital Region. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., dumarami na ang gumagaling. Mas nakakatakot po na ang pagtaas ng bilihin at petrolyo. I agree. Huwag naman tataas ang singil ng kuryente at tubig. Well, pansamantala siguro because alam nyo, itong pagtaas sa halaga ng krudo, meron po yung domino effect. Yung mga manufacturers dito sa ating bansa, yung mga nagmamanufacture ng mga delata, yung mga nagmamanufacture ng mga iba't ibang mga produkto dahil hindi po nating ini-import. Ang panawagan sa DTI, itaas din yung kanilang mga produkto. So meron na pong domino effect. So, huwag naman sana because yan din po ang sana ay naisin ng palutuntunan, sumasang-ayon doon sa panalangin ni Willie Cruz Jr. na sana huwag ding itaas ang singil ng kuryente at tubig. Pero kung di nagkakamali, if my memory serves me right, meron naging pahayag ang Meralco sa pamamagitan ni Joe Zaldariaga, ang tagapagsalita ng Meralco na ngayong buwan ng darating na Nobyembre, tataas ang singil ng kuryente. Well, insofar as tubig is concerned, wala pa namang ipinahihiwatig ang dalawang concessionaire ng MWSS, ang Maynila at Manila Water, ng kanilang pagtataas sa singil ng tubig. Pero as far as Meralco is concerned, meron na. Anyway, ang sabi ng Pag-asa, panahon na po ng hanging amihan dito sa ating bansa. Kung kaya't yung maalinsangang panahon na ating nararamdaman, unti-unti na pong mawawala yan at mapapalitan nitong lamig. Kaya meaning, kung ikaw ay nahirate sa paggamit ng air conditioning unit, mababawasan na yan sapagkat malamig na. All you have to do is to open your windows. Pero make it a point na lagyan ng kaukalang preventive measures yung inyong mga bintana. Huwag namang itotodo yung pagbubukas ng bintana kung wala kayong bakal na harang. Baka imbes na hangin ang pumasok o makapasok sa inyong tahanan, baka tao na hindi laman ng inyong bahay, ibig sabihin, hindi household member, yung pumasok ng inyong bahay
at papasok sa inyong bahay kung kailan kasarapan ng inyong tulog. Okay. Melito Rodelio Militante, watching and listening from Calamba, Laguna, says, greet ko lang po muna ng good morning. Di po makapag-comment. May mga bisita po kasi ako. Ayun, ha? Sabi, yung ngitawang yun, iniligay ko lang po, ha? Sapagkat merong he-he-he. Si Melito na idinugtong. May mga early guests, early visitors, si Melito. Now, ano pa itong may kinalaman dito sa COVID-19? O, ang Philippine Airlines, ang ating flag carrier, na minsan ay naging flight steward, si Nash. Opo, ang aking technical director ay once upon a time ay naging flight steward. Crew member ng PAL. Nakalipad na rin sa ibang bansa. Nagkaroon lang po ng problema diyan sa PAL. Nadama yung kanilang batch. Anyway, merong 12 mga domestic flights. Ang sang-ayon sa PAL ay hindi na i-require yung mga pasahero na isa ilalim dito sa PCR o swab test. Wala na raw. Hindi mo na kailangan na magpa-swab test. Ang requirement na lang sa iyo ay dapat ipakita mo yung vaccination card. At después, presto, kapag naipakita mo ang vaccination card doon sa guard, doon sa may exit door, patungo doon sa naghihintay na flight sa iyo. Domestic ho ito, domestic. Sige na, no question asked, ikaw ay makakasakay. Ulitin ho natin hindi na kailangan ng swab test. Ang kailangan na lamang na iyong ipakita sa iyong paglulan ng aeroplano. Well, bukod of course, mahalaga rin yung ticket. Kahit na may vaccination card ka, kung walang ticket, hindi ka rin makakasakay. Pakinggan natin itong pahayag nito sa pamamagitan ni Binibining Cielo Villaluna ng Philippine Airlines. Ang RT-PCR test for as long as fully vaccinated ang traveler. Okay. So, ang mga 12 areas na ito na tumatanggap na ng vaccination cards, ay ang mga sumusunod. Bacolod, the rest of Negros Occidental, Butuan, Cebu City, Clark, Cotabato, Guimaras, Iloilo, Rojas, Tacloban, at Tagbilaran. Okay, maliwanag ho yan. 12 domestic flights. So, outside these domestic flights na binanggit ni Cielo, ang assumption of course, and it doesn't need a many minutes or even hours to say na outside yung 12 mga domestic flights na yan, kailangan pa po rin ng swab test. At iba pang mga requirement na pinag-uutos ng IATF at ng Department of Tourism. Yan. Napakahalaga ho niyan. Napakahalaga. Okay. What else? Alright. Palagay ko'y napapanahon din upang aking ipaalala muli na isasarado ang lahat ng mga public cemeteries, ang columbarium, ang memorial parks, beginning October 29, that would last until November 2. Kaya ngayon ay 27, Wednesday, tomorrow would be 28. And then the following day would be the 29th of October. Simula po ng pagsasara
nung mga sementeryo, palamborium, ganun din itong mga memorial parks. Tandaan po ninyo yan. So, if you're thinking of, well, paying a visit to your departed loved ones, you have until tomorrow to do so. Pareho kayong magpunta sa mga sementeryo, memorial park, at columbarium. So, bago po total na isarado yung mga lugar na yan. Kasi baka maging super spreader pa. Buti-buti na at bumababa at patuloy ang pagbaba nitong coronavirus dito sa National Capital Region. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paglilibing. Tuloy-tuloy pa rin itong mga ginagawa sa columbarium. At yan po ay exempted dito sa pagsasara itong tatlong mga lugar na ito. Now, kung binabalak po ninyo na sa panahon ng pagsasara, itong mga lugar na ating nabanggit, isasabayan ninyo ng pamamasyal, lalong-lalo na dito sa weekend na nasasakop nitong period na October 29 till November 2, wag nyo nang ituloy, lalo na yung mamamasyal ng Dolomite Beach. Bakit? Sapagkat isasara ang Dolomite Beach, itong artificial na beach, dito sa Rojas Boulevard sa Maynila. Mula Oktubre 29, simula po sa Huwebes hanggang Nobyembre 3. Ayun, kasabayan itong sementeryo, columbarium, ganoon din itong memorial park. Itong pagsasara sa publiko nitong artificial beach na kung tawagin ay Dolomite. Baka imbis na makatulong, lalo pang makadagdag dito sa problema ng pagkalat o pagiging super spreader ng coronavirus dito po sa National Capital Region. Kaya namang isasara sa publiko. Abay, kung hindi ba naman alam nyo mga gilo kong mga tagapakinig, something like 65,000 na mga katao ang nakatuntong na diyan sa Dolomite Beach. Simula ng buksan ang Dolomite Beach last 2 weekends ago. Okay? Now, Dali de Guzman. Good morning ka, Dali. Ang sabi niya, hi, Kuya Sel, I'm watching. Hello to my friends watching you like Lynn Aguila, Margie Abasolo, and others. You know, I miss this group. Itong ating mga kaibigan. Because Dali de Guzman, Margie Abasolo, Lynn Aguila, to name a few, were those responsible for your truly's, instant popularity. When I hosted ito pong musical show over the other station, the sister station ng Radyo ng Bayan. Well, those were the days wherein kapag dumarating ang hapon, talagang binabagyo ng tawag, inuulan ng tawag ang ating pong radio station from our listeners who simply are requesting the songs they simply want to hear. Good morning, Kadali. Thank you very much. Okay. Now, sa iba pang may kinalaman sa coronavirus, ano pa ba? Tignan natin. Dito sa aking, well.
Yun, nabalita ko na na posibleng tumagal pa ng 2 taon itong coronavirus sa buong daigdig, hindi lamang po sa Pilipinas. Now, si Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong ay tumatakbong pangalawang Pangulo kasama sa tandem o kapartner ni Yorme Isko Moreno. Abay, kung papalarin daw na manalo si Isko, bukod sa pagiging pangalawang Pangulo nitong si Willie Ong, na kung sakaling mananalo rin, siya niya raw itatalaga bilang Health Secretary. Pa pwede. Itong si Dr. Ong, maraming mga naging announcement, maraming mga messages si Dr. Ong na health-related, na totoo namang malaki ang naitutulong sa ating kalusugan. Dr. Willie Ong. Thank you. Thank you very much. Now, sa iba pang mga pangyayari, itong Liga ng Transportasyon sa Pilipinas sa pangunguna ni Orlando Marquez, siya po ang Pangulo, nananawagan sa ating pamahalaan na kung nag-iisip na bigyan ng ayuda ang mga jeepney drivers, sana isama rin itong mga iba pang mga kasama dito sa tinatawag na public transportation business. Yung mga taxi drivers, yung mga bus drivers, sana isama rin sa ayuda ay pagkakaloob ng ating pamahalaan. Hindi ibig sabihin na porket nag-initiate o sinimulan ng mga jeepney drivers ang paghingi ng tulong sa ating pamahalaan ay ma-ootsopwera na itong kanilang mga kahanay, itong mga bus at mga taxi drivers. Sana isama rin. At isang panawagan ni Ka Orlando Marquez sa pamahalaan, kung sakali po't magbibigay kayo ng cash na tulong o cash na ayuda, sana po kung bibigyan nyo ng tulong ang mga operators, halimbawa, sapagkat mukhang may balak din na bigyan ng tulong ang mga operators. O kung hindi man, sapagkat ang presumption, meron ng mga pera yan, mga operators. Kung maaari po, yung pera na intended para sa mga drivers ay ibigay direktamente sa mga drivers at huwag na sa mga operators. Lalong-lalo na yung pong tinatawag na mga gasoline tickets, yung mga binibigay na mga halimbawa free gasoline tickets. Kung maaari, wag bigay na sa operator. At maging cash, wag nang ibigay sa operator. Baka raw hindi makarating sa kamay ng mga driver. Yang sabi ho ni Ginoong Marquez, may mga operators na, oo nga, meron nga mga taxi, pero lintik ang mga personal na mga sasakyan, mga nangungusap, mga Pajero, mga Prado, mga Montero, mga Fortuner. Imbes na ilalagay yan doon sa gasoline tank o diesel tank ng mga sasakyan nila na ginagamit na pamasada, baka ilagay yan doon sa kanilang mga personal na sasakyan.
naloko na. Oh, wala pa, kung ano na ang, ay nako. Anyway, mga Gilog, kung mga tagapakinig sa iba pang mga pangyayari ho. By the way, check your timepieces. Ganap ng 15 minuto bago sumapit ang 11 in the morning ng umaga. All roads lead to Baclaran. Oh, well, marami po tayong mga kababayan dyan ngayon at unti-unti nang nagsisikip ang daloy ng mga sasakyan. From New Jersey, USA. Mukhang I miss yung first greetings sa atin ni Kokok Giovanni Tinuela. Good morning, Kokok. Thank you so much for patronizing the program. And Kokok is a milestone follower. Milestone because, well, we all know, and I just said, he is watching and he is, well, listening to the program daan po sa New Jersey, sa USA. Miles, thousands of miles away. Thank you. At si Kadali de Guzman, milestone follower na rin. Is she abroad? Looks like she is. Si Kadali de Guzman. Naku, namimiss ko na yung mga kakanin ni Kadali de Guzman. Yan po ang pinagmamalaki ng mga taga Malabon. Yung Dalis kakanin. Marami po sa ating mga listeners up to now ang nagtatanong kung still tuloy-tuloy pa rin ba raw ang negosyo ni Kadali de Guzman, yung kanilang kakanin. Okay. Now, since nabalita ko po yung pagsasara ng mga cemeteries, October 29 all the way to October 2. Alam nyo, yung mga bibili ng bulaklak diyan sa Dangwa, sa may Sampaloc, Manila, wag po kayong magulat. Alam nyo ba na tumaas ng 50%, 50% ang halaga ng mga bulaklak, lalong-lalo na yung mga paboritong mga binibili ng ating mga kababayan. Yung mga alam yung kalidad ng mga bulaklak. Itong mga bulaklak na ito ay galing po ng Baguio. Kaya namang nagtaasan sapagkat mataas din ang halaga ng mga bulaklak because maraming mga bulaklak na nahaharvest at natatanim sa lungsod ng Baguio ang sinira ng nakalipas na bagyong Maring. Kaya ang mataas din po ang halaga ng bulaklak. Ang kandila kaya, tumaas din kaya. Anyway, inuulit ko sa ating mga kababayan kabubukas ng kanilang mga gadgets, ng kanilang mga cellphone, ng kanilang mga laptop, nanonood dito po sa inyong palatuntunan, hanggang bukas na lamang ang na kung saan bukas ang Columbarium, ang sementeryo, ganun din ang mga memorial park. Kaya yung Columbarium po, doon po yung itinatago yung mga urns, yung ash ng ating mga mahal sa buhay. Some columbariums, katulad ng nasa Mandaluyong, they allow yung urn naman yung lalagyan ng abo ng sinunog na katawan ng ating mga departed loved ones na maiuwi sa kanilang bahay to offer prayers. Kaya naman pinapayagan. So remember and don't forget, you still have until tomorrow to visit the grave ng inyong mga mahal sa buhay because mauulit na yan sa Nobyembre 3. Okay? So maliwanag po yan. Now, sa iba pang mga balita, naku
good news sapagkat alam niyo po ba na 17 cities out of the 17 cities, yung 17 mga lungsod sa Metro Manila area, 14 ang tinawag na nasa libelo o kategorya ng low risk. Napakagandang balita po niyan, ha? Thank you very much. Thank you so much. Kasami, Samuel Sami Asintado Gabot says, Great Wednesday morning to all viewers and followers ng Digital Patrol around the world. Huh? Sorry, my friend Sel, I'm late. No problem. For as long as I know that you're there and I know you're watching the program, whether you make mention of it or otherwise. Like the same manner I'm doing each time you go on air. Ang sabi ni Kasami Asintado Gabot, nalibang ako sa video chat with my relatives in New York and California. Nice signal, ang sabi niya. Thank you very much. Sami Samuel Asintado Gabot. 6 to 8 in the evening. Okay? Para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga new viewers and listeners ng program Digital Patrol. So, watch Digital, if you're watching Digital Patrol, well, my request to you is please watch and listen to all programs of the channel. Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. And that's Monday to Sunday. Every day na po. 7 o'clock in the morning kapag weekdays, we're on the air. Till midnight, I understand. Mga palatuntunan, mga programa na alam ko pong malaking bagay ang may dududot sa bawat isa sa atin ho. Kami dito, taga Broad Streamcast Communicators, we make it a point to watch and listen to all the programs. Sapagkat may pagmamalaki ko na iba ang dating ho, mga gilo kong mga tagapakinig ng Broad Streamcast Communicators when it comes to programming. Why? Simply because ang lahat po ng ating mga kasama dito sa channel na ito ay pawang mga professionals and they are broadcaster not only by deeds but also by heart. Okay, mga gilo kong mga tagapakinig ko, sa the last 5 minutes, atin pong ituon naman dito sa politika. Yung mga taga Davao, ang sabi ho ng COMELEC, pabor sila rito sa substitution. Siguro ay dahilan dito sa ito ay reaksyon ng mga taga COMELEC dito sa mga hakbangin ng mga ilang senador. So far, 5 ng mga senador ang humihingi ng amendments dito po sa electoral code ng ating omnibus election code. At yung hinggil sa substitution in particular. Kailangan daw, kapag merong substitution, kapag yung nag-file ng candidacy ay namatay, halimbawa, pero hindi yung buhay, papalitan siya at papayag siyang mapalitan. Abay, inadapt po natin ito, remember, noong 2016 elections, na kung saan itong si Mayor Digong
ang isinubstitute, ipinalit dito kay Martin Dino na ngayon ay Undersecretary ng DILG sa pampanguluhan. Ang sabi ho ng mga senador, kailangan amendments. Kailangan para mapalitan ka, kailangan patay ka na. Para mapalitan ka sa iyong ipinail na pwesto. Sangayon sa kanila. Isa na rito si Senador Sherwin Gatchalian. Political strategy ito ng iba Sapagkat kapag nag-file yung iba ng pagkapangulo, ilalaan yan, hihintayin lamang yung ipapalit, medyo gumagawa na ng paraan para mapabango yung kanyang pangalan. Pagdating nitong November 15, substitution na. Nakagawa na ng paraan para manalo, hindi po ba? Mariusepo, political strategy. Kung tawagin yan ng mga senador. At yung mga nag-file ng mga kandidatura, yung mga madidisqualify, sangayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat daw na magmulta ng 50,000 o 50,000 pesos para daw hindi gayahin. Kasi nagmumukhang laro, nagmumukhang insulto, niluluko lang ang eleksyon sa Pilipinas. So, mga tagapakinig, sa kasalukuyan po ay northeast monsoon or amihan. Sandali po. Hindi ito. Si ano ito Naulit ko. Hindi po. Ito. Instead, ang nais ko pong idaan sa inyo sa himpapawid, mga gilo ko mga tagapakinig, mula kay Senador Sherwin Gatchalian. Fine. Opo. Marami dyan madidisqualify talaga. Tingin ko madidisqualify dyan mga 90. Sabi nga 90 na lang, ilan lang. So kung na-disqualify ka, dahil may maraming grounds, no? For example, wala kang kakayahan, no? Nangloloko ka lang, dapat magmultahin ka lang. So hindi sapat po yung i-disqualify ka rin, no? Dapat magmultahin ka rin dahil itong huling nalala lang, may nakita ko sa TV na tuwing presidential election, file siya ng file. Sabi niya, parang pangatlo. Presidential election na yung... Ayun, alam nyo, mahigit 100 na nag-file sa pagkapangulo at hindi po lahat ng mga yan ay tatakbo. Madidisqualify yung marami sa kanila. Kaya ang panukala, bukod sa diskwalifikasyon, dapat magmulta ng 50,000 pesos yung tinamaan na magaling na kakandidato para hindi mahalintulad sa mockery o kalukuhan ang pagpa-file ng kandidatura. Pero wala na po tayong sapat na panahon, mga gilog kong mga tagapakinig. Uulitin ko, sarado ang columbarium, sarado ang sementeryo, sarado rin ang memorial parks simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2. Sarado din ang Dolomite Beach mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3. Salamat kay Nash. Thank you so much kay Simanita at sa inyo pong lahat, sa aking mga giliw na mga tagapanood, tagapakinig all over the world. Maraming salamat. Antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunang Buhay Online ni Binibining JC Bautista. Meantime, mula po sa aking mga kapatid here and abroad at mula sa aking cousin, mula po dyan sa Camarines Sur, God bless the Philippines. Pero ako po si Sel Baisa. Join me again tomorrow, God willing, sa isa pang pagtanghal ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Diyos T. Agnina, 11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.